dumako na muna ho tayo. Ito si Larry Gadon, no? Si Secretary Larry Gadon may hamon kay Inday Sara Duterte, mga kababayan. Ayan o, 19 ng Abril 2025. Oh, sabi niya dito, walang notes. No? Walang notes. Walang yung mga tinitig ng papel, walang mga binabasa, walang kahit ano. O wala ding coach. No? Yung mga bubulong-bulong sa likod, kung ano ang sasabihin ni BP Sara, walang mga ganon-ganon. Gadon versus Sara lang, no? Live sa telebisyon, yan po ang hamon ni Attorney Larry Gadon, mga kababayan, kay Inday Sara Duterte. Ano po ba ito? O basahin ho natin. Galing sa Politico. Walang notes. Walang coach. Larry Gadon challenges Sara Duterte to live TV discussion on issue. Panigurado akong pag-uusapan itong mga ito. Kung sakali na si BP Sara ay pumatol dyan sa hamon ni Larry Gadon, tingin ko po yung mga confidential funds, yung mga pagbabanta sa Pangulo, at baka yung mga DepEd, di ba? Yung mga, yun po, yung mga issue na hindi sinasagot ng Office of the Vice President at ni Inday Sara Duterte. Ang dami ho niyan, mga kababayan. Pwede pong mag-umpisa sila doon sa ano nangyari, doon sa DepEd, yung mga laptop at kung ano-ano pa na natenga, naburo doon sa ano, doon sa stock room. Di ba? Bakit ganun ang nangyari? No? Bakit hindi na ipamigay agad para magamit agad? Ang mga laptop pa naman ho, mga kababayan. May ano lang yan eh. May time limit lang ho yan eh. Paano ko ho nasabi yun, mga bossing? Time limit. Ibig sabihin, no, pagkabili mo ngayon, after nyan, mga 5 taon, palitin na ho yan, mga kababayan. Yung iba po, siguro hindi pa. Medyo mas mahabang panahon. Pero kapag ka napag-iwanan ho ng panahon, bago mo gamitin yan, kunyari binili mo ngayon, next year mo pa gagamitin, wala na yan. No, sa 2026, mabagal na yan. Sabi ni Nimbus Cloud, luma after 3 to 5 years. Kailangan mo nang mag-upgrade. Yun, isa na yun sa pwedeng pag-usapan. Pwede din pag-usapan, ano po, yung mga tinapay o yung mga pagkain na inamago, no, sa DepEd pa din yan, mga kababayan. Tapos yung confidential funds, bakit may 250,000 pesos per night na mga rest house? Di ba, mga kababayan? Ang dami ho. Basahin natin. Walang notes, walang coach. Tingin ko mahihirapan si Inday Sara Duterte doon. Ang nakikita ko ho, mga kababayan, na posibleng maging sagot ni Inday Sara Duterte, yung kagayang-kagaya ho nung may puputulan ng ulo, pupugutan ng ulo ang ating Pangulo, yun ang nakikita ko na magiging sagot ni Inday Sara Duterte. Baka sa sobrang galit. Kasi yung temper ng ating Vice Presidente, medyo hindi ho kontrolado eh. Kung napapansin nyo ho, talagang mainitin ang ulo. Kung mapansin nyo ho, nung nasa Davao pa siya bilang mayor, nananapak na lang yan. Di ba? Susugod. Mananapak. Baka gawin kay Larry Gadon yun ha. Hindi naman siguro ho. Siyempre kasi ang hamon ni Larry Gadon, ni attorney, live on TV discussion para po doon sa mga issue Di ba? Ano sabi dyan sa Politico? Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Attorney Larry Gadon invited Vice President Sara Duterte to a televised discussion on national concern following, yun pala mismo, following the release of the itim video claiming that the country is in dire situation. Yun pala yun. Kasi yung mga paitim-itim ho nila, mga kababayan, ang sinasabi nila, ang bansa daw ho natin ay papunta sa itim na kinabukasan. Sila lang naman ho ang naniniwala doon, mga boss chief amo sir. Siguro, ang mga DDS, ang nakikita nila, ang kanilang future ay paitim na ng paitim.
Sabi ni Marijo, sinubo pa nga yung papel sa sinuntok niya eh. Ang tingin ko ho, para ho sa mga DDS, ang kanilang future ay paitim na ho ng paitim, mga kababayan. Bakit to? Eh, isa-isa na ho sila eh. Di ba? Na, nag-umpisa ho yan kay Buloyski. O, di ba? Yung mga DDS, ang yayabang, Mark, nasa na yung sinasabi mo nga aresto yun na si Buloyski namin. Nung inaresto, tahimik po. Ano ang sinigaw ng mga sulid, yung mga kasulid nila? Ang sinigaw nila, nako, wala nang hustisya, wala nang justice system sa Pilipinas, sabi po ng mga kasulid nila. Inaresto ang napakabuting tao, inaresto ang napakabait na tao, o si Buloyski daw. Pero, nung kay dating Pangulong Duterte, hinuli na, meron naman daw pong justice system sa Pilipinas. Bakit daw po ipapadala ang dating Pangulo doon sa ICC? O di ho ba magulo, mga kababayan? At isa-isa na po silang pumapasok sa oblo. At ang narinig ko, base po doon sa vlog natin kaninang umaga, no? Si Inday Sara daw, base po kay Las Cañas, na magiging witness po doon sa ICC. Inday Sara Duterte daw po, mga kababayan. Ang kumbaga, may tipo bang nagpasiklab nung Tokhang at si Bato de la Rosa. At nabanggit din ho si Bungo. Tatlo sila. Baka itong tatlo ho na ito, mga boss chief amuser, yung hahanapin po, mga paghahagilapin ho. Ray Santos, Renante Genzola, shout out sa inyo. Di ba? Baka po kinabukasan. Lunes ng pagkahuli. Lunes. Di ba meron tayong linggo? Linggo ng pagkabuhay. O baka meron ding Lunes ng pag-aresto kay Bato at kay Bungo. Di ba? Isa-isa na ho sila, mga kababayan. Si Roque, ayan, may kinakaharap po na problema si Roque. Mga kababayan, hindi niya maipaliwanag yung kanyang 65 million doon sa kanyang bank account. Mamaya ho, siguro kasi mamaya pag-usapan natin si Roque, mukhang ubos na yung 65 million niya katatago kakalipat-lipat ng bansa Tuloy ko to. In a video sent to reporters, Gadon said that based on Duterte's statement in the itim videos, it appears she is unaware. Wala siyang alam. Halos isang buwan yata nandoon sa The Hague. Wala na pong inatupag kundi